Yo, what's up? For today's video nga, may panibagong poster making artwork naman tayong gagawin. So kung nakita niyo yung poster na yan, tara, umpisahan natin, samahan niyo ako para gumawa. So ayun, nagbabalik tayo sa ating channel at gagawa tayo ng panibagong poster na may tema ng about sa buwan ng kabataan. So ngayon, ito nga yung gagawa natin ng poster, no? Since wala pa pala tayong nagagawa na ganito. Nakita ko lang, kakascroll ko sa ating TikTok channel at saka sa ating FB page, may mga nag-request pala na ito, no? May mga nag-comment kasi hindi ako masyado nakakapagtingin ng mga comment sa ating mga sa ating page. So ayan, simulan na natin gumawa. Pasensya na kayo at medyo natagala ng paggawa nito. Tapos ngayon, ang gagawin natin magsisimula tayo sa sketching process. Since sa mga previous video natin hindi ko pinapakita yung mga sketching process natin, ngayon umpisa natin sa kung paano natin inumpisahan at ginagawa ang mga poster na pinapakita ko dito sa ating channel. So ayan, sa paggawa ng ating poster, nag-research din naman ako. Nagtingin-tingin ako ng may mga bagay o kung ano mang may kinalaman sa buwan ng kabataan. So ayan, syempre pinaka centerpiece ng ating poster is bata. Magsisimbolo tayo, maglalagay tayo ng bata sa mismong gitna. At hindi lang basta bata, no? Nakikita nyo na meron siyang ginagawa, no? Siya ay tumatakbo. Yan, nakikita nyo naman, no? Meron siyang hawak na sulo. Bakit sulo? Sumisimbolo ito sa tagumpay, no? Pag-asa. So, ayan. Para makimit mo yung pangarap mo, ayan, kailangan mong magpursige, no? Parang sinasabi dito na kailangan mong mag-move forward, no? Pinapakita na kailangan maging masipag ka, gumawa ka ng mga paraan para makakuha mo yung pinapangarap mo o yung goal mo sa buhay. Siyempre, lahat ng bagay ay nagsisimula sa mga kabataan. Ika nga, di ba? Ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Noon, dead charis lang. Pero yan, makikita nyo naman, no? Sa paggawa nga pala ng poster, no, napaka-importante na medyo maayos yung pag-sketch, no? Nakadetalye, medyo lang, hindi naman ganon. Pero yung tipong makikita mo agad, yung pinaka-details, no, ng poster na gagawin mo. Kasi once na naglagay ka na ng outline, hindi mo na mababago. Kaya kailangan kung ano yung mga detail na nakalagay dito, nakafix na. Tapos syempre kapag gagawa ka ng poster, mas maganda kung mag-layout ka muna, no? Bago mo i-apply dun sa mismong papel na paggagawan mo o dun sa mismong illustration o kung ano man yung gagamitin mong medium, no? O kaya yung kung anong papel, klaseng papel na gagamitin mo, illustration, cartolina, o kung saan man, o kung sa anumang bagay na pagdodrawingan mo. So yun, medyo na gugulo-gulo tayo, no? Ayan, nakikita na naman, no? Ito nga pala, yung sketch ko na pala to, pero syempre, naglagay pa rin ako ng mga extra details, no? So yan, by the way, kung di ka pa pala nakasubscribe sa ating channel, click mo na yung subscribe button, no? Kung sa YouTube, yun, ganun gawin mo. Share mo yung video, tsaka click mo yung notification bell para mas updated ka, no? Ikaw yung unang makakita, makakanood ng videos na ginagawa natin. Lalo na, interesado ka sa mga poster making artwork na katulad ng mga ginagawa natin dito. So, ayun lang. Comment ka rin kung ano pa yung mga gusto mong topic na gawa natin o gagawa natin yan. Lalo na medyo may mga time na tayo para gumawa ng mga content at saka may mga tools na tayo at saka equipment na pwedeng makapagpaganda sa mga poster na ginagawa natin. By the way, hindi na nga pala masyadong naglalagay ng mga effects, no? Mga edit na malulupit, no? Since, syempre, less effort na rin sa paggagawa, no? Mas gusto ko na ini-enhance o yung binibigyan ng pansin yung mismong drawing. Tsaka by the way nga pala, no, sa susunod pag gumawa na ako ng poster making, magpo-focus ako sa mga perspective views, no? Yung tipong mga, yun, iba't ibang views. Mas gusto kong gumawa ng mga ganun, no? Para medyo kakaiba naman at makabago sa paningin ng mga nanonood, no? So, ayan, marapit na yung poster na ginagawa natin. By the way, mga symbol na ginamit ko dyan, o ginagawa ko dyan, o nilalagay ko dyan, related sa buwan ng wika, ay, buwan ng kabataan, no? Sorry. Sa mga buwan ng kabataan. So, ayun lang, panoorin nyo na lang. Tapos maya after nyan, mag-a-outline na tayo, no? By the way, kung isa ka nga pala sa mahilig mag-comment dito sa ating channel na, kuya, pasend po ng picture, baka pwede naman pong isend mo sa akin yung picture ng poster making na yan, hindi po ako nagsisend, ha? Panoorin mo na lang yung video, aralin mo, tignan mo,
So, ayan, para makuha mo kung paano ginagawa yung video. Kasi, mas maganda na ikaw yung naggagawa ng paraan para makuha mo o makakuha ka ng iba't ibang idea sa mismong poster na ginagawa, no? Hindi kasi magandang gawain yung pag-kopya o yung pag-plagiarize, no? So, ayun lang. Ugaliin mo na manood, pero lagi mong tandaan na kailangan mas maganda yung meron kang sariling gawa. Pwede kang umadapt ng idea, konsepto, o yung visual, pero mas maganda pa rin na alam mo sa sarili mo na ikaw yung mismong bumuo ng poster na yan. O yung kahit anong artwork, di ba? Mas maganda yon, mas nakaka-proud at saka mas tumataas yung confidence mo na kaya mong gumawa ng ganitong mga artwork. Lalo na ngayon, malapit na ang pasukan. Diba? Marami ng contest na gaganapin katulad ng mga about sa nutrition month, buwan ng wika, ayan, English month, ayan, magkakasunod-sunod lang yan. So, sa mga artist na nandito, sana masalihan niyo yung mga poster making na ginaganap, lalo na sa mga school events. So, ayan, magsisimula na tayo sa pag-outline. By the way, marker nga pala yung gamit ko dito, no? Yung pilot marker, pero hindi yan sponsor baka mamaya sabihin yung sponsor kasi binabanggit ko, no? Hindi yan sponsor, no? Tapos ngayon, bumili ako ng ng marker na medyo mas fine, mas manipis. Actually, alam ko revealable to eh. Pero hindi ko alam kung paano siya marirepilan, no? Kasi medyo mahigpit yung ng pagkakalak niya, no? Tapos, dalawahan na siya, double-sided na siya, no? Double edges siya, baliktaran. Yung isa parang ballpen. Tapos yung isa naman parang marker, no? Manipis lang. So, mas maganda to kasi mapapakita mo yung iba't ibang no? Iba't ibang linya na pwede mong ilagay sa pag-outline. Pwede kang gumawa ng magipis ng makapal, no? Kunwari, dito sa pentel, pwede kang gumamit ng makakapal, maglagay ng makakapal. Tapos dito naman sa marker na manipis, pwede mong gamitin, no? Bilang paglalagay ng mga maninipis na linya. Pero ingat lang, no? Medyo gaanan mo lang yung pag-a-apply kasi medyo siya parang mabilis siyang kumalat. Hindi ganun ka-control yung yung pag-a-apply niya ng ink, no? Lalo na kapag once na didiinan. Kaya tamang tamang hawak lang, no? Handle with care. Yung mga ganun. Pero syempre, kung medyo sanay ka sa mga ganito, mas mabadali lang sa'yo kung gumamit ng mga ganitong product, no? By the way, hindi nga pala sponsor yan, no? Tsaka, yung mga ginagamit natin all pastel, actually, paubos na, no? Kailangan na naman natin mag-restock ng mga bago. Kasi, yung mga kulay na nauubos, mabilis maubos, no? Lalo na yung mga madalas natin ginagamit. Tsaka, hindi naman tayo ni-sponsor, wala nag-sponsor sa atin, eh. Tayo lang nilang bumibili, tayo lang nilang nagpo-produce, no? Wala sa ating nagbibigay. So, kaya yun, hindi rin ako gano'n nakakagawa, no? Ayan yung marker na sinasabi ko, no? Yun yung ginagamit ko. Kita niya, di ba, na ipapakita yung yung nipis at saka yung kapal ng ng outline. Mas maganda yan. Mas maganda gumamit ng ganyan, no? Saka maglagay ng mga ganyang details, no? Sa loob ng poster. So, ayan, yung mga symbolismo na nakalagay dito, alam niyo na siguro yan, kung hindi niyo pa alam, may mga tutorial ako sa ating YouTube channel, no? May mga nakalagay doon kung para saan, kung paano gamitin, kung paano i-drawing, yung mga symbolismo na ilalagay mo sa loob ng poster mo. Dumako nga pala tayo sa mga symbols na nilagay natin, no? Bali dyan sa centerpiece, yun nga yung batang tumatakbo na may hawak ng sulo. Tapos, doon sa paligid niya, may iba't ibang simbolismo rin ako nilagay, no? Mga additional details, no? Bali yung gear sa paggawa. Ayan, yung batang may hawak na halaman, ibig sabihin ng pag-aalaga ng kalikasan. Tapos yung batang may hawak ng libro o tumutukoy sa edukasyon at pag-aaral. Next, dun sa taas ng batang may hawak ng libro, yung babae na may bumbilya sa ulo na sumisimbolo ng karunungan. O kaya naman, kaya babae na may ilaw o may bumbilya sumisimbolo sa ating mga magulang o sa nanay, no? Bilang ilaw ng tahanan. Tapos, meron pa rin tayong mga additional details, no? Naglagay tayo nung parang
camera films, no? Yan. Siyempre, extra activities yan, mga talento ng kabataan. Ayan, yung microphone, siyempre, kasama yan sa mga talento ng mga kabataan natin, no? Mga magagaling kumanta, tapos may mga notes, siyempre, mga pagsayaw, ganyan, sabayang pagbigkas, pagpupula, ayan, mga iba't ibang gawain at mga skills o yung mga talento ng mga kabataang Pilipino, no? Ayan, naglagay tayo ng iba't ibang nota. Tapos, syempre, meron din yung mga iba't ibang shapes, no? Syempre, kasama yan. Tapos, meron din yung family pictures, naglagay din tayo. Pero hindi ko masyadong nilagay ng details, no? Pero family picture yan, no? Tapos, yung symbolismo ng mga elements, ayan, nakalagay dyan. Tapos, yung puso, simbolismo ng pagmamahal. Ayan, syempre, di mawawala yung pag-between, yung mga nagniningning na between, ayan, nilagay ko rin yan. Tapos yung simbolismo ng wifi, syempre, napaka-importante ng internet connection ngayon, no? Lalo na sa pag-aaral. At syempre sa mga trabaho natin, no? Iba't ibang trabaho, lalo na ngayon, no? Hindi na mawawala yung paggamit ng internet, no? Parang kasama na siya sa pangangailangan ng isang tao ngayon. Lalo na nasa modern technology era na tayo, no? Hindi na may iwasan na kailangan lahat ng tao ay gagamit na talaga ng internet. Tapos yan, syempre yung araw, mga araw na pataas na sumisimbolo sa, syempre, pag-unlad, hindi mawawala yung mga ganyang simbolismo. Tapos, ayan, yung araw, yan, syempre, hindi natin pwedeng alisin yan, simbolismo sa liwanag, pag-asa. Tapos yung SK logo, no? Kasama yan, syempre. Diyan nagsisimula yung yung mga programa ng gobyerno, no? About sa mga kabataan, no? Yung sangguniang kabataan. Kasama yan. Kaya nilagay na rin natin yung simbolismo na yan. Actually, sa mga poster making na may about sa kabataan, laging kasama yung ganitong simbolismo, no? Yung SK, no? Lalo na yung mga, poster making sa mga barangayan. Kasama yan. Lagi yan nagiging tema nila, eh. Tapos, syempre, ayan nga, yung goal, no, yung parang endpoint, no, yung finish goal. Kasama yan. Nilagay ko yan, parang yan yung magiging achievements, no, ng bata, no. Kailangan niyang matapos, no, yung batang tumatakbo sa mismong centerpiece natin. So, ayun lang. Napakadali lang ng, mensahe ng poster natin, no. Kung kayo yung magja-judge, ano ba yung masasabi niya dito, no. Masabo-sabo ng kabataan lang to. Ginawa ko ng general, no. Pangkalahatan na to. Kung gusto nyo gamitin, go lang, PM lang kayo. Kuya, pwede po bang gamitin yung ganito? So, yun lang. Comment lang kayo dyan. Wag na basta-basta kukuha lang ng ng pinaka-poster. Wag na masyadong gayahin, no? Gawa rin tayo ng sarili nating idea. Kuha lang kayo ng mga dito, konsepto. Kuha kayo ng mga ideya, pwedeng lagay, ganyan. Pero wag nyo nang kopyahin lahat, baka mamaya maging issue pa, no? Lalo na kapag once na yung mga magja-judge sa contest sa sasalihan nyo, nakakapanood ng mga videos natin, no? Bali, ilan lang dito sa Pilipinas yung gumagawa ng mga ganitong tutorial about sa poster making. So, malamang sa malamang, no, kung mga magja-judge dyan, madalas at babad sa internet, sa social media, mapapanood nila yung mga videos na ginagawa natin. So, syempre, kung once nakita nila yung gawa mo is katulad nito, baka mamaya mapabintangan ka pang nagpa-plagiarize. O kaya, ayun pa yung ikatalo mo. Kasi syempre, nakita na nila dito, isipin na ginaya mo lang. Hindi ikaw yung mismong gumawa. Mas maganda kasi yung talagang mismo ikaw yung gumawa. Sarap sa feeling nun, nanalo ka, no? Sarap nun, par! So, ayan, start na tayo sa pagkukulay. Normal pagkukulay lang, no? All light colors lang yung gagamitin natin. Syempre, para mas buhay, magandang tignan. Masarap sa mata. Yung color blending, maayos, malinis. Kung gusto yung matuto ng malinis sa pagkukulay, meron din tayo dyan. May video tutorial tayo din sa ating YouTube channel, no? So, papanood din yan. Meron tayo sa TikTok. Na-upload ko yung mga videos natin. No? Meron din sa FB page. Pero pasundot-sundot lang tayo ng pag-upload sa FB page natin kasi hindi naman puro drawing yung nilalagay natin doon, eh. Doon tayo mag-focus sa ating YouTube channel. Nandun lahat. Mga tutorials, tips, ideas, yun.
kung paano gumawa, yan, nandun lahat, panoorin nyo lang doon. Muna lang kayo, visit lang kayo doon. Kung nahihirapan kayong hanapin yung YouTube channel natin, search nyo lang yung pangalan na nakalagay dyan, no? Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na.
At kung umabot ka nga pala sa part ng video na to, maraming salamat sa panonood, no? At kung natapos mo, no? Sana may natutunan ka sa mga video na ginawa natin, no? Tapos ngayon, kung nagustuhan mo, mag-subscribe ka na. Kung hindi ka pa nakasubscribe, no? Ulitin ko lang, no? Click mo yung notification bell at i-share mo na rin tong video na to. Pwede ka rin mag-leave ng comment kung anong gusto mong topic o tema na gusto mong gawa natin ng poster. So, ayun lang. Maraming salamat sa panonood. See you sa next video. Thank you and God bless.